Luningning! Po! Nagpapasag sa inis si Luningning na masarap na sana ang tulog sa sarili niyang silid. Aba, ikaw na bata ka. Kilos na! Sikat na ang araw oh. Unahin mong linisin ang silid ni Mayor. Yun ang pinaka-priority natin dahil maselan siya't ayaw na may alikabok. Utos ng kanyang ina na abala na sa gawaing bahay. Hindi pa nga ho ako nakakabawi ng tulog eh. Napuyat ho ako kagabi, tsaka gutom na ako. Luningning, kasalanan ko ba na nagpuyat ka sa pagsiselfone mo? Daig mo pang may kabebe time sa gabi kung magpuyat ka. Umayos ka, kumilos na. Binabayaran tayo dito ng sapat kaya magtrabaho ka din. Matagal na ang ama mo sa pamilyang ito. Sana naman wag natin siyang ipahiya. Oo na nga po, ito na. Nagmarcha si Luningning palabas ng silid. Dumiretso siya para maghilamos at mag-toothbrush. Likod lang sila ng mansyon na ito. Separate kasi ang bahay para sa caretaker. Ngunit sobrang ayos ng tinitirhan nila. Parang hindi bahay ng trabahador. Para na rin silang kapamilya. Matagal na ang ama nila sa pagtatrabaho dito. Pero sila ng kanyang ina ay pinaluwas lang upang makasama na ang ama nila. Hindi na rin naman kasi siya nakapagkolehiyo dahil mas inuna niyang tumulong sa kanyang ina na may maliit na negosyo. Pero ngayon sama-sama na sila dito. Mas malaki kasi ang maiipon nila dahil 3 na sila. Bakit natagalan ng pagkuha sa kanila? Ngayon lang kasi nagkabakante dahil umalis na ang 2 matagal na rin na nagtatrabaho sa mansyon. Pagpasok niya sa silid ni Mayor, natuwa talaga siya sa malaking higaan. Hindi ko naman siguro ikamamatay kung matulog ako saglit no. Napangiti siya bago nahiga. Mahimbing ang tulog ni Luningning sa sobrang pagod niya sa paglilinis ng dambuhalang mansyon ni Mayor Sandoval. Ay, hindi nga pala siya naglinis. Sa panaginip niya nakapaglinis na siya kaya matutulog muna siya. Hindi niya na nagawang bumalik sa maliit na silid nila sa likod ng bahay. Ang nasa isip lang niya, sandali lang naman yun. Pero ang sandaling yun, naging malalim na paghimbing sa king-size bed ni Mayor. Nagising siya nang makaramdam ng kakaibang init. Hindi na malamig ang paligid kahit pa naka-full ang aircon. At may kung anong mabigat na nakadagan sa kanyang bewang. May malalim na paghinga din siyang nararamdaman sa likod ng kanyang leeg. Dahan-dahang iginalaw ni Luningning ang kanyang kamay at nahawakan niyang isang braso. Malaki ito, mabalahibo at may suot na mamahaling relo. Hoy, sino to? Sigaw ni Luningning sa isipan. Ang pantasya ba niyang mga lalaki naging totoo na? Nanigas ang buong katawan ni Luningning. Halos ayaw na niyang huminga dahil baka kung ano pang mahawakan niya sa susunod, baka mategi na siya. Lord, sana panaginip lang to. Sana unan lang to. Bulong niya sa kanyang sarili habang hindi pa rin makagalaw. Madahan siyang lumingon. Ang unang nakita niya ay ang matangos na ilong at mapulang labi ng lalaking kinatatakutan sa buong bayan. Si Mayor Sandoval. Putya, patay ako sa mga magulang ko. Bakit ko ba ginawa to? Sinisisi ni Luningning ang kanyang sarili. Nakapikit pa ito pero ang higpit ng yakap nito sa kanya at parang ayaw siyang pakawalan. Sa sobrang kaba, naramdaman ni Luningning ang bawat pagtibok ng kanyang puso. Sinubukan niyang iusog ang sarili. Pero bahagyang umungol si Mayor at mas lalong isiniksik ang muka sa kanyang balikat. Hoy, ano ba? Mayor naman kasi. Hindi naman siya anghel para hindi makaramdam ng kilig. Lalo't ganito kagwapo ang mayor nila na amo pa nila. Ang bango naman ang unan ko ngayon. Mahinang ungol ng mayor at ang boses paos at malalim dahil sa antok. Nagmulat ng mata si Drigo. Sa loob ng ilang segundo, nagkatitigan silang dalawa. Ang mga mata ni Luningning puno ng takot, kaba at kilig. Habang ang kay mayor naman puno ng pagtataka na unti-unting napalitan ng isang pilyong tingin. Luningning? Tawag niya sa pangalan nito. Oo, kilala niya na ito dahil matagal na sa kanila ang ama ni Luningning at nababanggit ito paminsan-minsan ng kanyang driver na ama nga ni Luningning. Mayor, sorry po. Akala ko po kasi sa susunod na linggo pa uwi mo. Hindi ko po sinasadya. Pagod lang po talaga ako. Mabilis na sabi ng dalaga at tangkang tatalon paalis sa kama pero mabilis niyang nahawakan ito sa braso.
Hindi galit ang nakita ni Luningning sa mukha ni Mayor, kundi isang tipid na ngiti na nagpabilis lalo ng tibok ng kanyang puso. "Diyan ka lang muna," utos ng Mayor sa seryosong tono. "Malamig pa ang panahon. At saka sinong may sabi sa'yong pwede kang umalis nang hindi nagpapaliwanag kung bakit mas masarap ka pang yakapin kaysa sa mga unan ko?" Nanatiling nakahiga si Luningning. Hindi malaman kung hihimatayin ba siya sa takot o sa sobrang kilig sa titig ng lalaking hindi niya akalaing makakatabi niya. "Patay ho ako sa nanay ko, Mayor." Sinubukan pa niyang magsalita. "Patay ka din sa akin kapag hindi ka nakapagpaliwanag ngayon." "Mayor, paano ho ako magpapaliwanag? Para na ho akong bilanggo sa bisig mo." "Luningning, may plano ka sigurong pikutin ako, no?" "Aba, pinagbintangan pa siya?" "Mayor, mali ka. Natulog lang." "So bakit mas malambot ka pa sa unan ko? Mas masarap humiga habang..." Pinutol niya rin si Drigo at naupo sa kama. Wala siyang paki kung magalit ito, pero diretsahan niya itong sinagot. "Paano kung hindi magiging masarap at malambot? Nakaunan ka dito sa akin, oh, at nakasiksik pa yung mukha mo sa leeg ko na para bang may anak akong pinapagatas." "Luningning, kanina ka pa dyan!" Malakas na sigaw ng kanyang ina habang kinakalabog ang pinto. "Patay ako sa nanay ko kapag nahuli niya ako dito. Hihilahin niya po ang tinggil ko." "Tinggil? What was that?" "Mayor, pag po ang pinakangiti, may nakasilip po na tinggil. Pero wag na muna yan ngayon, Mayor. Itago mo na muna ako." Pakiusap ni Luningning na natataranta. Mabilis na umalis si Luningning sa bisig ni Mayor Drigo. "Sabi ko maglinis ka, hindi ba? Ikaw na bata ka. Tsak na natutulog ka lang dyan. Hindi ka na nahiya sa may-ari ng kwarto." Malakas na sigaw pa ng kanyang ina. Nanigas sa kinatatayuan si Luningning habang si Mayor Drigo bumitaw sa kanyang braso. Nais pa yata kasi siya nitong pigilan. Napakatigas ng ulo ni Drigo. Kung kahit mahuhuli na sila, magpupumilit pa rin itong siya'y magpaliwanag dito. "Luningning, anak, nariyan ka ba sa loob?" Saglit itong kumalma. Dahil ang nanay ni Luningning ang head caretaker ng mansyon, ay may access ito sa lahat ng susi sa mansyon. Sumunod na narinig nila ay ang kalansing ng mga susi. Nanlaki ang mga mata ni Luningning. Patay, si nanay bubuksan na ang pinto. Bulong niya na halos hindi na lumalabas ang boses sa sobrang takot. "Mayor, kapag nakita niya akong ganito, itatakwil niya ako. Akala niya naglilinis lang ako rito." Sa halip na mataranta, ay mabilis na kumilos si Drigo. Hinila si Luningning paupo sa gilid ng kama at itinuro ang ilalim nito. Pero mabilis siyang umiling dahil masyadong masikip. Oo na, nag-iinarte talaga siya. Mamaya may ipis pa, di mas nabuking siya. "Dito." Mabilis na utos ni Drigo sa kanya, sabay turo sa malaking walk-in closet nito na puno ng mga tuksido at mamahaling damit. "Pero Mayor..." Pinutol siya agad ni Drigo. "Gusto mo bang mag-iskandalo tayo?" Seryosong tanong nito habang mabilis na isinusuot ang bathrobe upang magmukhang naligo lang siya kaya hindi nakalabas. Iskandalo pa nga. Natutulog lang naman siya. Hindi naman niya ginustong makatabing matulog ang mayor at amo nila. Wala sa pantasya niyang nangyayaring ito. Wala nang nagawa si Luningning kundi mabilis na pumasok sa loob ng madilim na closet. Pagkasara ng pinto sa closet ay saktong bumukas naman ang pinto ng silid. Natatabingan si Luningning sa mga nakasabit na barong ni Drigo. Amoy na amoy niya ang pabango ni Mayor sa bawat tela. Dinig na dinig niya ang pag-uusap sa labas. "Ay Mayor, pasensya na po kayo. Akala ko po'y wala pa po kayo. Hinahanap ko lang po ang anak ko dahil kanina pa kasi hindi bumabalik sa bahay." Hinging paumanhin ni Aling Rosa. Ito ang ina niyang kukurot talaga sa singit niya. Oras na malaman itong nakakahiyang ginawa niya. "Ayos lang ho. Kararating ko lang kaninang madaling araw. Huwag kang mag-alala. Baka nasa kusina lang ang anak mo o kaya nakatulog sa sofa sa baba." Kalmadong sagot ni Drigo na nagpapasaring pa. "Ganoon po ba? Pasensya na po talaga sa istorbo. Itutuloy ko na lang po ang paglilinis mamaya." Wika nito bago isara ang pinto. "Salamat naman," bulong ni Luningning. Nakahinga ng maluwag si Luningning kahit nasa loob pa ng closet. Pero bago pa siya makakilos, bumukas ang pinto.
Tumambad sa kanya si Mayor na nakasandal sa hamba ng pinto at may pilyong ngiti. Safe na ang kapalpakan mo. Kapalpakan pa nga. Reklamo niya sa isipan. Sino ba naman kasing yumakap at sumiksik sa leeg niya? Lalabas na sana si Luningning nang biglang harangan ni Mayor ang daan gamit ang braso. Sobrang lapit nila sa isa't isa sa loob ng makipot na closet. Ito na naman, may kilig at kiliti na naman siyang nararamdaman. Salamat po, Mayor. Lalabas na po ako. Nauutal na sabi ni Luningning habang nakayuko. Hindi kasi niya magawang makipagtitigan kay Drigo. Parang manlalapa ito. Sandali. Pigil ni Mayor Drigo sa kanya. Inangat nito ang baba ni Luningning para magtama ang kanilang mga mata. Sa susunod na balak mong matulog sa kama ko, siguraduhin mong hindi ka na magtatago sa closet. At kung mauulit man, hindi na ako magsisinungaling pa para pagtakpan ka. Namula ng husto si Luningning. Mayor naman eh. Sige na, lumabas ka na sa kwarto ko. Bago ka pa makita ni Aling Rosa. Pero asahan mo, Luningning. May kape ka pang utang sa akin mamaya. Sus, basic. Kung kape lang hiling nito, wag lang ang kipi niya. Wait lang. Natawa ito at tila may naalala. What is tinggalagan ha? Mayor, kasi komplikadong ipaliwanag eh. Why? Then show me kung mahirap ipaliwanag. Sininok si Luningning. At ba't naman niya ipapakita yun? Naputo lang iniisip niya nang magsalita muli ito. Bakit namumula ka? Wala naman ho. Mayor, kalimutan mo na lang, hindi naman mahalaga yun eh. Sige ho, una na ako. Ready may coffee. Bilin pa nito na ikinatango niya na lamang. Mabilis na tumakbo palabas si Luningning. Para siyang nakikipaglaban para sa buhay niya dahil bit-bit niya ang kaba at ang hindi maipaliwanag na saya. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang Mayor mamayang hapon. Pero isa lang sigurado niya, hindi niya makakalimutan ang araw na ito na nakatabi niya sa pagtulog si Mayor Drigo. Nay? Napakamot pa sa batok si Luningning nang tawagin ang ina niyang pawisan sa paghahanda ng makakain nila dahil tanghali na pala. Ikaw, saan ka nagtago? Hanap ako ng hanap. Si tatay mo nakauwi na kasama si Mayor Drigo. Mahiyak at mag-ingat ka na gumawa ng nakakahiyang bagay. Mamaya maapektuhan ng trabaho ng ama mo. Paliwanag na may sermon ang bumungad sa kanya. Wala naman ho akong ginawang masama, Nay. Ikaw talaga lagi mo akong pinagbibintangan. Hindi ko pa nga ho nakita si Mayor Drigo na nakauwi na. Pagsisinungaling pa niya, sabay sipol na parang walang ginawa. Nay, may tanong lang ako. Pasimpleng sabi pa niya bago lumapit sa ina. Si Mayor ho ba, may jowa na? Wala pa. Binatang-binata ang Mayor natin. Pero madami ang nagkakandara pa sa kanya. Bakit? Crush mo si Mayor? Tumigil ka't huwag magpantasya dahil malabo na mapansin ka nun. Napangisi si Luningning. Sus, muntik pa nga siyang malunod sa aking mag-jogging pala muna ako, Nay. Muntik pa siyang madulas. Samantalang si Mayor Drigo naman, hindi pa rin gets ang tinggil na sinabi ni Luningning. Kaya naman ang madaanan si Aling Rosa, tinanong niya ito. Aling Rosa, maaari bang magtanong? Oho, Mayor. Sige lang. What is tinggil? Ho, tinggil. Parang nasa private part siya. Hala, Mayor, ibig mo bang sabihin kipi? Ho, bakit ibang word sa mga gamit ninyo? I'm not updated. Pempem ho. Napatango-tango siya. Ngayon ay gets na niya. Siguro nga dahil busy siya noon pa man, ay tumakas na ang kanyang humor o hindi lang talaga niya katulad ng humor si Luningning. By the way, si Luningning ang nagturo sa akin ng word na tinggil. Sa tingin ko para hindi masagwa, iniba niya ng kaunti ang salita. Nakita niyang pagdampot ni Aling Rosa sa walis tambo. Natawa siya kasi alam niyang si Luningning ang mapapalo. Aray ko, inay! Tatay, si nanay nababaliw na! Nasa silid na siya, rinig pa rin niyang malakas na sigaw ng dalaga. Hinahabol ito ni Aling Rosa ng tambo nang sumilip siya mula sa veranda niya sa silid. Ngayon lang siya nasiyahan ng ganito dahil sa babaeng pasaway na yun. Nakita siya ni Luningning na nakatingin na tumatawa, kaya bigla siya nitong minura. Ngunit hinampas na naman ito ni Aling Rosa. Siya ang mayor natin at ang amo natin. Nahihibang ka ng bata ka. Wala ho kong pake, sumbongero ho siya. Mayor, pasensya na sa nagawa ko kanina. Malambing ang boses ni Luningning habang nakayuko at humihingi ng paumanhin.
Ang ina nitong si Rosa ay may hawak naman ngayon na hanger, nakatabi sa dalaga. Mayor, pasaway ho siya pero mabait naman ho. Hindi ho niya sinasadyahang nagawa niya. Hindi na mauulit ang nangyari, Mayor. Segunda ni Aling Rosa. Pwede ko ba siyang makausap na siya lang, Aling Rosa? O sige ho, Mayor. Agad na umalis ang ina nito. Hinarap siya ni Luningning. Akala ko ba mapagkakatiwalaan ka, Mayor? Grabe ka! Hinabol ako ni nanay ng tambo dahil sa sinabi mo. Para bang hindi ka nasayahan na nakatabi ako at gawing unan kung makapagsumbong ka? Maktol nito pero may paggalang pa rin naman kasi hindi naman mataas ang kanyang boses. I'm so curious about sa sinabi mo. That's why nadulas ako. Sige, accepted na. Labas na ho ako, Mayor Drigo. Paalam pa nito na pinigilan niya bago nagsalita. Mahimbing ang tulog ko dahil sa'yo. Pwede bang ikaw na lang ang unan ko? Ho? I know you heard me loud and clear. I don't repeat myself, Luningning. Sir, pwede ka nang umamin, sige na, ready na ako. Napakunot ang noo ni Drigo. Sabi ni nanay nagkakandara pa ang mga babae sa'yo, Mayor. Pero sa akin ka lang pala madadapa. Filingera ang babaeng to. Hindi naman niya ito gusto. Ang ibig lang niyang sabihin, mahimbing siyang nakatulog dahil sa dalaga. Hirap talagang matulog ng mahimbing si Drigo. At dahil nakatulog siya katabi si Luningning, baka maulit na ganoon ulit kahimbing ang kanyang tulog. Aalis ka din kapag nakatulog na ako. At isa pa, bayad ka naman para sa gagawin mo. Bebe, Mayor yan? Paano ba kita patutulugin, Mayor? Dapat ba ako man takot iheli kita? Tandaan mo, may kasalanan ko sa akin. Walang emosyong wika niya na nakapagpabalik sa kaba ng dalaga. Mayor, sa baba na ako. Timplahan ko na po pala kape mo. Dali-dali itong lumabas, kaya napairap na lang siya. Hibang ang dalagang yun, pero nakakatawa talaga ito para kay Drigo. Nakakainis naman. Hindi mapigilan ni Luningning ang pagmaktol niya dahil sa ugali ni Mayor Drigo. Napalo patuloy siya sa sumbong nito na para bang batang inosente. Halata naman na marami itong babaeng naikama. Kunwari pa itong walang ideya sa kanyang sinabi. Dumiretso sa kusina si Luningning. Bumalik ang kabathiya niya nang magseryoso si Drigo kanina. Sobra bang naging biro niya? Natatakot siya na this time, tanggalin na sila nito dahil sa kahibangan niya. Dapat kasi ginagalang niya ito dahil amo nila ito at mayor ito ng kanilang bayan. Magsusorry na lang ako mamaya. Napabuntong hininga pa siya bago inayos ang sarili. Ngunit halos hindi mapakali si Luningning sa loob ng kusina dahil hanggang ngayon hindi pa rin nalabas si Mayor Drigo. Anak ng lintik, galit nga yata talaga sa akin. Hindi niya maiwasang itanong sa kanyang isipan. Panay ang paypay niya sa sarili, gamit ang kamay kahit naka-electric fan naman na. Luningning, bakit ba parang kiti-kiti ka riyan? Kanina ka pa pabalik-balik ng lakad, baka mabutas niya yung sahig. Puna ng nanay niyang si Aling Rosa habang naghihiwa ng bawang. Wala po nay, bet ko lang mag-exercise sana ng konti. Pakiramdam ko ang bigat ko na eh. Palusot ni Luningning, sabay stretch ng braso na parang timang. Ayos yan, imbis na tulog ka ng tulog. Napasimangot si Luningning sa sinabi ng ina. Eksakto namang pumasok si Mayor Drigo sa kusina. Nakaputing t-shirt lang ito at short pero ang dating parang model pa rin ng bench. Super pogi talaga ni Mayor. Wala naman siyang ibang iniisip basta napapansin lang niya na pogi talaga ito at may biceps din. Agad na tumayo ng tuwid si Luningning. Muntik pang masagi ang pitchel ng tubig dahil sa tuwa kasi mukhang hindi naman ito galit sa kanya. Good afternoon, Mayor. Ipagluluto ko na po kayo ng merienda. Bati ni Aling Rosa. Salamat, Aling Rosa. Pero si Luningning na lang munang magtimpla sa kape ko. Ayaw ko rin munang magmerienda kaya wag na ho kayong mag-abala. Wika ni Mayor bago sumandal sa counter. Diretso ang tingin sa kanya. Sabi niya kasi kanina masarap daw siya magtimpla. Sinungaling, wala siyang sinabi. Nagpapasaring lang ito para pagalitan na naman siya. Muntik nang mabulunan si Luningning sa sariling laway. Kailan ko sinabi yun? Inis na reklamo niya sa isipan. Aba, talaga ba anak? Hindi niya alam kung sa tuwang ba ito sinabi ng kanyang ina o dahil humanda na naman siya mamaya. Ayaw kasi ng ina niya na maging bida-bida siya. Sige ho, Mayor. Maiwan ko muna kayo't kukunin ko lang yung labada sa likod. Luningning, galingan mong magtimpla. Baka mapatalsik tayo kapag pumait yan.
Pasimpleng wika pa ng kanyang ina. Nang makalabas si Aling Rosa, naiwan ng dalawa. Balot ng katahimikan ng kusina at tanging ang tunog lang ng kumukulong kettle lang naririnig. Ayaw rin naman kasing magsalita ni Luningning, baka may dahilan na naman para mainis si Mayor sa kanya. So nasa na ang kape ko? Tanong ni Mayor bago lumapit ng kaunti kay Luningning. Nakapag-isip ka na ba sa sinabi ko? Walang halong biro. Ikaw ang magiging unan ko. Pag-uulit pa nito sa sinabi kanina. Sa sobrang taranta, kumuha si Luningning ng tasa. Dahil nanginginig ang kamay, imbis na asukal lang makuha, ang lalagyan ng asin ng kanyang nadampot. Napakarami pa naman ang nailagay niya. Heto na po Mayor, black coffee, matapang gaya mo. Biro ni Luningning para mabawasan ng kaba. Hindi rin napansin ni Drigo na asin pala ang nadampot ni Luningning. Kinuha nito ang tasa, uminom ng malaki at biglang napatigil. Namula ang mukha nito at parang gusto nitong ibuga ang kape. Pero pinigil nito dahil nakatingin si Luningning. Mayor, ayos ka lang? Bakit po, masarap ba? Sunod-sunod na tanong ni Luningning na may halong kaba. Pinilit ni Mayor Drigo na lunukin ng kape. Luningning, sa susunod, kung gusto mo kong patayin sa UTI, sabihin mo lang. Hindi yung nilalagyan mo ng isang kutsarang asin ng kape ko. Nanlaki ang mata niya at muling tiningnan ang dinampot kanina. Ha? Asin? Nanlaki ang mata ni Luningning. Agad niyang tinikman ng kape at naibuga sa lababo. Ay, sorry po Mayor. Akala ko asukal. Akin na po papalitan ko. Susunggaban sana ni Luningning ang tasa para kuhanin pero mabilis itong inilayo ni Drigo. Dahil sa agawan, nawalan ng balanse si Luningning at napasandal sa dibdib ni Mayor. Nagtama muli ang mga mata nila. Hoy, para bang nasa teleserye sila? Grabe ang eksena sa utak ni Luningning. May honeymoon na agad sila pag sandal pa lang niya sa dibdib ni Mayor Drigo. Alam mo Luningning, bulong ni Drigo habang hawak ang bewang niya para hindi siya mahulog. Napaismik pa ito habang nakatitig sa kanya. Sabihin mo kung gusto mo lang naman akong mayakap ulit. Hindi mo kailangang lagyan ng asin ng kape ko para makuha ang aking atensyon. Dahil pwede namang magpaalam ka na lang. Madali naman akong kausap. Ang feeling... Hindi niya maiwasang sambitin. What? Me, filingero? Pagak itong natawa. Tila na insulto niya ito. Hindi pa rin siya nito binibitawan. Mayor, makikita tayo ni nanay. OA pa sa OA ang nanay ko. Baka mahabol na naman ako ng tambo. Hayaan mo siya. Sabihin natin tinuturuan mo lang ako mag-balance. Pili yung sagot ni Mayor bago siya binitiwan. Bebe Mayor ako, diba? Bakit hindi ko panindigan? Seryoso ka, Mayor? Mabuhok ka na sa Junjun mo, siniseryoso mo talagang sinabi ko? Bunga nga talaga ni Luningning, walang preno kapag naiinis. Bakit mo nasabing mabuhok? Nakita mo na ba? Hindi naman ho sa nakita ko. Sa laki mong yan, imposibleng. Pinutol siya ni Mayor. Akala niya, maiinis si Mayor Drigo, pero malakas itong natawa. Never mind, nagugutom na ako. Pakainin mo na lang ang bebe Mayor mo. Utos nito na talagang nang aasar. Mariing napapikit si Luningning bago kumilos para ipagluto ito ng makakain. Mayor, kain na ho. Subuan mo ko. Baldado ka ho ba? Sinamaan siya nito ng tingin. Ay hindi na pala bebe Mayor. Eto na, subukan na. Kain ka na bebe Mayor. At chuchu, sobrang cute naman ng Mayor namin na yan. Panguuto niya, nakulang na lang, heli niya ito. Tigasin yan. Mukhang si Junjun lang natigas pero malambot pala talaga. Bulong ni Luningning na natatawa pa. Parang bata talaga. Ito ang nasambit ni Luningning sa kanyang isipan. Para naman kasi talagang baby damulag si Mayor Drigo. Siguro kung nakikita lang ito ng iba, baka pinagtawanan na ang tinutukoy nilang tigasin na Mayor. Tigasin daw pero sa kanya nagpapa-baby. Hindi naman niya ito karelasyon pero kung mag-utos sa kanya, para bang may relasyon silang sekreto. Oo nga't may sekreto sila, pero hindi naman iyon tungkol sa kanilang relasyon, kundi tungkol sa kahibangan niya sa ginawa niyang pagtulog sa silid nito na hindi alam ng kanyang inang si Rosa. Mayor, kain na. Gamit ang kamay niya, madahang isinubo ni Luningning ang tortang talong kay Mayor Drigo. Nang biglang narinig nila ang malakas na busina ng sasakyan sa labas ng mansyon. Kasunod nito, ang boses ng kanang kamay ni Mayor na si Konsehal Benji. Mayor Drigo, alam kong gising ka na kaya dinala ko na yung mga papeles para sa bagong proyekto.
Sigaw ni Benji habang papasok ng pinto. Wala ngang mga magulang niya. Abala yata sa paglalambingan sa bahay nila sa likod ng mansyon, may dumating naman. Nanlaki ang mga mata ni Luningning. Patay, si Konsehal Benji yan. Kapag nakita niya akong katabi mong kumakain, bukas na bukas, headline na ako ng chismis. Tumayo si Luningning at nagpapanik na naghanap ng mapagtataguan. Pero bago siya makatakbo, ay hinila ni Mayor ang laylayan ng baliktad niyang t-shirt. Busit, baliktad pa pala ang suot niya. Ganito na ba siya kasyunga simula na makasama si Mayor Drigo? Saan ka pupunta? Diyan ka lang. Utos ni Mayor na parang walang nangyayari. Anong dyan lang, Mayor? Nakakahiya. Tingnan mo nga ang itsura ko, parang bagong gising na hinabol ng aso. Maging kalmado ka't magpanggap kang sekretary ko. Mabilis na sagot ni Mayor bago kinuha ang salamin sa mata at isinuot kay Luningning. Ayan, mukha ka namang matalinong sekretary na hindi nagsusuklay. Napaismik pa ito habang siya'y napasimangot na lamang. Pumasok si Konsehal Benji sa dining area at natigilan nang makita si Luningning na nakaupo sa tabi ni Mayor. Suot ang malaking salamin at hawak ang isang tinidor na may nakatusok pang talong. Mayor, sino to? Bagong recruit? Tanong ni Benji habang tinitingnan si Luningning mula ulo hanggang paa. Mukha na daw akong matalinong sekretary. Natatawa na kinikilig si Luningning habang nag-i-imagine. Tumingin si Mayor kay Luningning. Tila inaantay ang gagawin nito. Lumingon si Luningning, pilit na ngumiti at inayos ang salamin na nahuhulog sa ilong niya. Ako po si Luning, Miss Ningning. Personal secret secretary po ako ni Mayor Drigo. Ako po ang taga-tikim ng ulam niya bago kainin. Baka po kasi may lason. Palusot ni Luningning sabay subo sa torta. Napatawa ng mahina si Mayor Drigo habang umiiling. Ganyan talaga yan, Konsehal Benji. Sobrang dedicated sa trabaho. Kahit sa pagkain, kailangan niyang mauna. Nagtagisan sila ng tingin. Para sa mayor ng bayan na to, gagawin ko ang makakaya ko. Sa loob-loob lang ni Luningning ay ibig niya itong sakalin. Good girl ang sekretary ko dito sa bahay, di ba? Mayabang na wika pa nito habang natatawa. At good dog, mayor ka naman po. Muling may namuong tensyon sa kanilang pagitan. Naupo si Benji sa tapat nila. Aba, mabuti yan, Mayor. Pero bakit parang baliktad ang suot na t-shirt ng sekretary mo? Uso na ba yan, Miss Ning? Napatigil sa pagmuya si Luningning. Tumingin siya kay Mayor Drigo na humihingi ng tulong. Pero ang pilyong Mayor, uminom lang ng kape at tila nag-e-enjoy na makitang siya'y nahihirapan. Mayor, sabihin mo naman sa kanya. Bulong ni Luningning habang sinisipa ang paa ni Mayor sa ilalim ng mesa. Benji, wag mo nang pansinin yan. Unique ang fashion sense niya. Masyadong high-end para maintindihan mo. Paliwanag ni Mayor Drigo bago bumaling sa kanya. Sekretary Ningning, nasa na yung schedule ko? Schedule? Putragis talaga tong lalaki na to eh. Schedule po? Yung para po sa pagtulog? Napakamot pa si Luningning sa batok. Sumimangot naman si Mayor sa kanya. Hindi, yung meeting sa kabilang barangay. At saka sekretary, pakikuha nga ako ng tubig. Yung malamig gaya ng pakikitungo mo sa akin. Napaawang ang labi ni Luningning. Sinamaan niya ng tingin ng Mayor. Mayor, baka gusto mo ko na ako na rin ang maglinis ng kotse mo sa sobrang dami mong utos. Bakit hindi? Sekretary ka naman, di ba? Hindi nito mapansin ni Benji dahil abala ito sa mga email sa cellphone. Mayor and Miss Ning, labas lang ako sandali ha. Paalam nito bago umalis ng walang lingon sa kanila. Nang makalabas sandali si Benji para kunin ang naiwang folder sa sasakyan, mabilis na tumayo si Luningning at dinuro si Mayor Drigo gamit ang kutsara. Alam mo Mayor, kung hindi lang kita amo, binalibag ko na sa itong torta. Masyado kayong mapang-asar. Gigil na sabi ni Luningning. Imbis na magalit ay tumayo rin si Mayor Drigo at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kamay ni Luningning na may hawak na kutsara at dahan-dahan itong ibinaba. Ang titig nito, seryoso pero may halong lambing. Binalibag? Sa gwapo kong to? Sige nga Luningning, gawin mo. Pero siguraduhin mong pagkatapos mong gawin yon, handa ka ring linisin ang dumi dito sa t-shirt ko at dito sa labi ko. Napaatras si Luningning. Ang tapang niya kanina
ay biglang natunaw. Mayor naman, ang hilig mong mang-trip. Nautal pa siya pero naka-recover din naman agad. Hindi ako nang titrip, Luningning. Bulong ni Mayor sa kanya habang inaayos ang buhok niyang buhaghag. Masyado ka lang kasing cute kapag nagagalit. Kaya sige na, sekretary. Ikuha mo ako ng tubig ko. Bilisan mo, bago ko pa maisipang ituloy ang naudlot nating yakapan sa silid ko. Mabilis na tumakbo si Luningning upang kumuha ng tubig habang ang puso niya parang sasabog sa bilis ng tibok. Samantala, naiwan si Mayor na may malapad na ngiti sa labi. Tila mas masarap pa ang naging almusal niyang pangaasar sa dalaga kaysa sa nakahaing pagkain sa kanya. Lumipas ang 2 araw na wala na naman si Mayor Drigo sa mansyon. Abala na naman yata at kasama nito ay ang ama niya na driver nito. Tahimik ang bawat araw ko. Sambit ni Luningning habang naglilinis sa silid ni Mayor. Siya na naman ang nakatoka. Ngunit ilang saglit pa lang siyang naglilinis, napatitig siya sa kama kung saan mahimbing ang tulog nila ni Mayor at yakap ang isa't isa. Natawa siya bago sinampal ng mahina ang sarili. Ba't ko naman iisipin yun? Hindi ko siya namimiss. Sobrang labong mamiss ko siya. Masaya nga ako dahil wala nang gumugulo sa akin eh. Wika pa niya na parang timang lang dahil kinakausap niya at pinapagalitan ng kanyang sarili. Samantala si Drigo naman ay abala sa trabaho. Umuwi naman siya pero gabi at diretso tulog na siya dahil sa pagod. Sa labas na rin siya nagdi-dinner, kaya naman ilang araw na silang hindi nagkikita ni Luningning. Naboboard talaga siya na hindi ito nakakausap at nagagawang asarin. Sa gabi ay hindi rin maayos ang kanyang tulog. Para siyang tulog manok, hindi sapat ang energy na nakukuha niya sa pagtulog, kaya naman minsan ay lutang siya. Halata na rin ang kanyang eye bags. Mariing napapikit si Drigo bago pinaikot-ikot ang ballpen na kanyang hawak sa kanyang kamay. Mayor, paalala ko lang ang events na naka-sked na po. Nakaredy na po ang gown ko. Paalala ng sekretary niya bago inilapag ang invitation. Tumango siya bago dinampot ang invitation. Bukas na to, di ba? Yes po, Mayor Drigo. Maaga siyang nag-out para sa mansyon na mag-dinner at maagang makapagpahinga na rin. Luningning, long time no see. Nakangiting bati niya sa dalaga na dinatnan niyang nagmamap ng sahig. Napakunot ang noo nito. Ha? Mayor, ilang araw ka lang ho naging abala kung maka-long time no see ka naman sa akin. Basag nito sa pangaasar na naman niya sa dalaga kaya napaismik na lamang siya. Sumabay ka nang kumain sa akin. Ipagpaalam mo na lang sa ama't ina mo na isasabay kita ngayong gabi. Mayor, magtataka ho sila't pag-iisipan ako na kinukulit ka. Malaki ka na, kumain ka ng mag-isa. Magsasalita pa sana siya nang tumawag ang kanyang sekretary. Yes, gabi na. Pwede bang bukas na lang kung ano man ang… Mayor, hindi ako makakasama sa iyo bilang partner mo sa event. Na-appendicitis po kasi ako at need ko ng agarang operasyon ngayon. Hindi ho ako makakapasok. Pinayagan niya ito't sinabihang magpahinga. Matapos mag-usap, hinarap niya si Luningning dahil may naisip siya. Luningning, may lakad tayo bukas. Ikaw muna si Miss Ning na magiging partner ko. Nagulat si Luningning. Aminado siya na pangarap talaga niyang makasama sa isang bigating event. Tapos isasayaw siya na para ba siyang prinsesa. Hindi akalain ni Luningning na matutupad ang katiting niyang pangarap na maging prinsesa. Pero may kasamang matinding kaba. Pero ang tanong, payag ba ang kanyang magulang? Baka pagtawanan pa siya ng ina kung siya ang magpapaliwanag. Kasi napakalabo talaga na mangyari na magiging kasama siya sa bigating event party. Tatay mo naman ang driver. So sa tingin ko naman ay payag siya dahil makikita ka naman niya. Ipapaliwanag ko na lang din na wala ng oras para maghanap ng papalit sa sekretarya ko. Kung hindi ikaw lang talaga. Si Konsehal Benji kasi, di ba? Alam niya na sekretarya din kita. At ang nakilala niya sa'yo ay bilang si Miss Ning na may aning-aning. Sinamaan niya ng tingin si Mayor na may pahabol pa talaga sa kanya. So kung ako aning-aning, ikaw naman si Bebe Damulag. Napakunot ang noo nito kaya muli siyang nagsalita. Pabebe ka kasi, Mayor. Nakakamiss din pala ang ganitong usapan natin. Si Luningning naman ay naiiling-iling na lamang. Mabilis lang ang paglipas ng bawat oras. Eto na siya, nakagayak na para sa pupuntahan nila ni Mayor Drigo. Pumayag naman ang ama't ina niya dahil sa pagpapaliwanag ni Drigo. Ngayon nga, nakagown siya ng kulay red pero ang problema, hindi siya sanay sa heels.
Pagbaba niya ng hagdan, si Mayor Drigo agad na nakatuksido ang kanyang nasilayan at talagang makalaglag pa nga ang pagiging yummy, pagiging pogi nito. Dahan-dahan lang, baka maging Cinderella ka't maiwan mo ang sandalyas mo sa hagdan. Biro ni Drigo habang siya inaalalayan. Alam mo Mayor, epal ka din talaga no? Masyado kang mapang-asar. Para ako naglalakad sa baku-bako sa sobrang hirap nitong heels. Gigil na bulong ni Luningning habang nakakapit ng mahigpit sa braso ni Mayor Drigo. Luningning, umiti lang. Isipin mo na lang, nagwawalis ka lang kapag nasa gitna na ng ballroom. Bulong ni Drigo sa kanya na tinanguan lamang ni Luningning. Mayor, pagpasensyahan mo na ang anak ko. May pagkasyunga siya kaya sana, alalayan mo na lamang. Bili ng ina ni Luningning habang proud na nakatingin sa kanya. Si nanay talaga napakaano rin eh. Bulong pa niya bago sinulyapan ang ama na istrikto ang tingin sa kanya. Kaya naman inayos niya ang kanyang kilos. Sa gitna ng event, kailangang makipag-usap ni Drigo sa mga business partners. Naiwan si Luningning sa tabi ng buffet table. Dahil sa gutom, kumuha siya ng isang shrimp cocktail. Pero sa malas, madulas ang platito. Sa tangkang pagsalba ng hipon, ay napatid si Luningning sa sarili niyang gown. Muntik na siyang sumubsob sa sahig kung hindi siya mabilis na nasalo ni Drigo sa bewang. Pero ang masama ay ang hawak niyang hipon na tumalsik ay dumikit mismo sa puting polo ni Mayor. Patay na. Palpak ako, lagot ako. Ito ang nasa isipan niya habang kinakabahan. Nanlaki ang mga mata ng bisita. Si Luningning naman parang gustong magpalamon sa sobrang hiya niya. Mayor, may hipon po sa polo mo. Nautal na sabi ni Luningning habang sinusubukang punasan ang sarsa gamit ang kanyang kamay pero lalo itong kumalat. Sus, ang kinamalas nga naman niya. Tumingin si Mayor sa polo tapos bumaling ulit kay Luningning. Imbis na magalit, tumawa ito ng mahina. Luningning, sabi ko naman sa'yo, huwag mong masyadong ipahalata na gusto mo akong mawalan ng damit sa harapan ng maraming tao. Para lang mahawakan mo ang matipuno kong katawan. Bulong pa ni Mayor, pero si Luningning talaga ay pulang-pula na ang mukha niya. Sa loob ng sasakyan, tinanggal na ni Luningning ang kanyang heels at nakayapak na lamang, parang magpapaltos niya yata ang paa niya. Nakakahiya talaga Mayor, bukas sigurado ko na hipon lady na ang itatawag sa akin ng mga tao. Ayos lang yan, at least ikaw ang pinakamagandang hipon lady na nakita ko. Sagot ni Mayor Drigo sa kanya habang natatawa. Hindi sila marinig ng kanyang ama dahil hindi naman malakas ang kanilang usapan. Ayaw na rin kasi niyang ipaalam sa ama niya ang kapalpakan na naman. Nang makarating sila sa mansyon ay balot ng katahimikan. Malamang tulog na ang kanyang ina. Mauna na ako, sumunod ka agad. Bili ng ama niya bago nagpaalam na din kay Mayor Drigo. Mayor, una na po ako para makapagpahinga na rin po. Ikaw din ho, pahinga ka na. Si Luningning na ho ang magsasarado sa mga pinto. Tumango lamang si Mayor sa kanyang ama. Siya naman, pagkatapos isarado ang dapat isara, tumungo na siya sa likod ng mansyon sa bahay na tinitirhan nila. Dahan-dahan siyang pumasok dahil ayaw na niyang makaistorbo sa kanyang magulang. Pero dahil sa pagod at antok, nakalimutan ni Luningning na may nakaharang na balde ng tubig sa may kusina na ginamit ng nanay niya kanina. Natalisod siya dahil may kadiliman, ngunit laking gulat niya dahil hindi siya dumiretso sa sahig. Natumba si Luningning sa ibabaw ni Mayor Drigo na hindi niya alam kung paano at saan ito pumasok. Pareho silang bumagsak. Si Mayor ay sa sahig at siya ay sa ibabaw nito. Aray, buisit! Reklamo ni Luningning. Mayor, ba't naman nandito ka? Nasa mansyon ka lang kanina bago ko umalis ha. Saan ka dumaan? Napatitig si Mayor Drigo sa kanya. Ang lapit ng mukha nila at amoy na amoy ang hininga ng isa't isa sa gitna ng madilim na kusina. Luningning, sa lahat ng naging date ko, ikaw lang ang nakapagpabagsak sa akin. Pero literal na sa ibang paraan. Date? Date ang tawag niya doon? Para kasi kay Luningning, alalay lang siya ni Mayor Drigo. Mayor, nasa kusina po tayo. Baka lumabas si nanay na may dalang itak. Biro ni Luningning para itago ang sobrang kaba dahil sa mga titig ni Drigo. Tumayo siya at tinulungan ni Luningning si Drigo. Masakit ho ba ang likod niyo? Takang tanong pa niya. Binaliwala niya ang sinabi nito.
Napangisi si Drigo at bago ito lumabas ay hinalikan nito ang noo ni Luningning. Good night, my fake secretary. Mag-ready ka bukas. Maglilinis ka ng polo kung may sarsa ng hipon. At hihintayin kita sa kama ko para ayusin ang bedsheet. Baka kung ano na namang isipin mo. Naiwan si Luningning sa madilim na kusina na nakahawak sa noo niya at may malapad na ngiti. Baliw talaga tong si Mayor, pero bakit parang kinikilig ako? Napatili pa si Luningning. Natigilan lang siya nang sumulpot ang ina niya na kanyang ikinagulat dahil akala niya multo ito. Nay naman eh, ikaw na bata ka, ba't nakatambay ka dito? Napakadilim at hindi mo buksan ng ilaw. Ito na ang nagbukas ng ilaw. Sinong kausap mo? Parang may narinig ako. At bakit ka tumitili? Nasagasaan ka na ba ng ligaw na cheesy hotdog? Napangiwi si Luningning bago iniwan ng ina na OA pa sa OA. Kinabukasan, hindi pa rin mawala sa isip ni Luningning ang halik ni Mayor Drigo. Pakiramdam niya'y lumulutang siya habang naglalampaso ng sahig sa sala. Pero ang saya niya, biglang naglaho nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok ang isang babae, parang galing sa party dahil sa suot nito. Matangkad, maputi at amoy expensive. Nasinghot tuloy ni Luningning ang kanyang sarili. Pero wala, kulang talaga siya ng 100 paligo kumpara sa babae. Ito ay si Isabel, ang ex-girlfriend ni Drigo na galing sa mayamang pamilya ng mga politiko. Ngunit deadma lang si Luningning kasi hindi naman niya ito kakilala. At isa pa, abala siya sa paglilinis. Drigo, I'm home! Sigaw ni Isabel na para bang ito ang may-ari ng bahay. Deadma rin siya nito, basta diretso lang ito sa goal nito na makita si Mayor Drigo. Eksaktong bumaba si Drigo sa hagdan at nang makita si Isabel, ngumiti ito ng tipid. Isabel, what are you doing here? I miss you of course. Sabay yakap nito kay Drigo. Si Luningning ay natigilan. Mula sa sulok, halos mabali na ni Luningning ang hawakan ng kanyang map. Nakita niyang hindi agad kumalas si Drigo sa yakap. Pakiramdam ni Luningning may kung anong kumurot sa kanyang dibdib na mas masakit pa sa kurot ng nanay niya kapag nakakalimutan niyang magsaing. Napabuntong hininga siya bago ibinaba ang tingin niya. Nye, pa-Inglesera halata pa. Naiinis niyang bulong. Nagpunta ang dalawa sa sala, kaya naman naiwan siyang nakatulala. Hoy Luningning, nakatulala ka na naman dyan. Inaantok ka na naman ba? Wika ni Aling Rosa nang kalabitin siya nito. Ipaghanda mo ng Diyos ang bisita ni Mayor. Bakit kailangan na ako pa? Mas gusto ko na lang pong... Bakit ang tamlay mo? Umayos ka nga. Dabog ang bawat hakbang ni Luningning papuntang kusina. Habang nagtitimpla ay panay ang bulong niya sa sarili. Buisit, Mayor Drigo, kung hindi lang talaga kita amo, binalibag ko na sa inyong dalawa tong pitchel. Patawa-tawa pa, nakakayamot. Akala mo kung sinong seryoso kagabi? Ngayon naman may babaeng yumakap at lapad pa ng ngiti. Parang timang na bumubulong si Luningning habang nagtitimpla. Dahil sa sobrang inis, hindi niya namalayang sobra na ang nailagay niyang yelo sa baso. Paglabas niya sa sala, ay nakita niyang magkatabi sa sofa ang dalawa. Napakalapit, halos magdikit na ang balikat ng dalawa. Pilit na inayos ni Luningning ang mukha niya upang hindi mahalata na naiinis siya kay Mayor Drigo. Heto na po ang juice niyo. Matabang ang ekspresyon ni Luningning. Sinadya niyang ilapag ng medyo malakas ang baso kaya tumalsik ang kaunting tubig sa lamesa. Sa isip niya lang naman ito pinaplano, nagawa pala talaga niya. Napaangat ang tingin ni Drigo sa kanya. Napansin ng Mayor ang lukot na mukha ng dalaga at ang matalim nitong tingin. Imbis na magalit, kinuha ni Drigo ang pagkakataon para mas asarin si Luningning. Sekretary Ningning, bakit parang galit ka sa baso? Tanong ni Drigo na ang boses ay may halong panunukso. Isabel, meet my personal assistant, si Luningning. Oh, the maid's daughter? Anak din siya ng driver mo, right? She's cute. Sabi ni Isabel na hindi man lang tinitingnan si Luningning. Anyway, Drigo, let's have dinner tonight. Just the two of us, like the old times. Hindi muna siya nakasagot. Tumingin si Drigo kay Luningning. Parang tinitingnan niya kung ano ang magiging reaksyon nito. Pasensya na Isabel pero kasi may gagawin kaming importante ni Luningning mamayang gabi.
Seryosong sabi ni Drigo na may kaunting pasaring sa dalaga. Napaismik siya nang napaawang ang labi nito. Ano po yun, Mayor? Gulat na tanong ni Luningning. Iba na naman ba ang iniisip nito? Tuturuan mo kong magluto ng… Ano nga yun? Yung niluto mong ulam na mukhang nasagasaan ng truck? Yung torta, right? Pilyong sagot ni Drigo. Parang nasagasaan ng truck. Gustong matawa ni Luningning pero nanatili siyang kalmado. Gusto ko ikaw ang magturo sa akin eh. Wika pa ni Drigo. Napangisi sa inis si Isabel habang si Luningning naman naramdaman ang muling pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Pero hindi pa siya tapos mag-inarte na para bang may karapatan siya. Well, siguro nga may katiting na karapatan si Luningning kaya sulitin na niya. Marami po akong gagawin, Mayor. Maglalaba pa po ako ng mga bedsheet mong may laway mo. Sagot ni Luningning bago mabilis na tumalikod para bumalik sa kusina. Pero bago siya makalayo ay narinig niya ang mahinang tawa ni Drigo at may binanggit pa. Silosa. Bulong nito na sapat lang para marinig niya. Pagdating sa kusina, napasandal sa pader si Luningning. Hawak ang kanyang dibdib na parang sasabog dahil sa sobrang bilis. Galit siya, oo. Pero bakit parang mas nangingibabaw yung tuwa na mas pinili siya ni Drigong makasama imbis na ang magandang bisita nito? Baliw talaga siya. Bulong niya sa sarili habang pilit na itinatago ang ngiti. Akala ay siguro madadala niya ako sa style niya. Pero sige, pagbibigyan ko siya ng torta. Pero dadagdagan ko ng maraming sili para malaman niya kung gaano ko kaanghang magalit. Natatawang wika pa niya habang naiiling na may kilig. Hi, napalingon siya kay Isabel na biglang sumulpot sa kusina. Hello po, Ma'am Isabel. Mabilis niyang bati bago itong initian. Hindi mo pa pala ako kilala. Ako si Isabel at ex ako ni Drigo. Pakilala nito pero hindi nakipagkamay sa kanya at may katarayan ng ekspresyon. Kinagagala ko po kayong makilala. Ako hindi. Hindi ako natutuwa sa presensya mo at sa paglapit mo kay Drigo. As you see, sinusubukan kong mapalapit ulit sa ex ko. Gusto ko pa rin siya and he's very aware. So for sure may nararamdaman pa rin siya sa akin. Makati. Bulong ni Luningning. Hindi naman niya sinasadya pero naiinis kasi siya talaga. Lalo't wala naman siyang issue kay Isabel pero para itong nagsisimula ng issue sa kanilang pagitan. What? Wala ho. Opo ma'am, noted po. Sagot na lamang niya para hindi ito maging OA. Narinig ko, sinabi mong Makati ako. Ho? Wala naman po kung sinabi na ikaw. Wala naman po kung binanggit na pangalan. Basta po nasambit ko lang. May galis ho kasi ako kaya Makati. Pero kung i-claim mo pa rin ma'am, pwede naman. Sili lang panapat dyan. Ikis-kis mo ma'am, talab na talab talaga. Tanggal lahat ng kati mo sa katawan. Matamis siyang umiti bago ito iniwan sa kusina na hindi makapaniwala sa attitude niya. Sa maghapon, trabaho ang inasikaso ni Drigo. Kaya madilim na itong nakauwi. Dumiretso ito sa kanya. Talagang paninindigan ng nais na matutong magluto. Gabi na't halos wala ng tao sa mansyon dahil nasa likod na ang kanyang magulang. Pero sa kusina, abala si Luningning sa paghiwa ng talong. Hindi maalis sa isip niyang dikit na Isabel na yun kanina kay Drigo. Sa sobrang inis, imbis na madahan ng paghiwa, ay parang nakikipagkarera ang kutsilyong hawak niya sa bilis niyang kumilos. Naiinis na naman kasi siya. Lecheng pakiramdam kasi to. Reklamo ni Luningning sa kanyang isipan. Dahan-dahan lang naman. Baka daliri mo nang maisama mo sa torta. Boses ni Mayor Drigo mula sa likuran niya. Hindi lumingon si Luningning. Bakit mas gusto mo na manatili dito, Mayor? Akala ko kasi magdi-date talaga kayo ni Ma'am Isabel na amoy expensive at Englishera. Lumapit si Drigo at sumandal sa counter. Pinanonood ang bawat galaw niya bago ito sumagot. Amoy expensive? Selos ka ba, Luningning? Mayor, masyado kang mapang-asar. Hindi ako nagsiselos, no? Sadyang mainit talaga kasi dito sa kusina, kaya ganito ang mukha ko. Singhal ni Luningning habang padabog na isinasawsaw ang talong sa itlog. Para bisitin pa siya lalo, ay kumuha si Drigo ng isang sili at inilapit sa mukha ni Luningning. Alam mo, bagay sa itong sili. Maanghang ang dila mo tapos pula pa yung pisngi mo. Aminin mo na kasi. Wala ko nga aminin. Doon ka na nga ho kay Isabel. Napaiwas siya ng tingin bago nagpatuloy.
Mukha naman siyang masarap kasama. Dahil sa sobrang taranta at inis, kumuha si Luningning ng sandok pero nadulas ang kamay niya at muntik na naman siyang matumba, kundi siya mabilis na niyakap ni Drigo sa bewang para masalo. Ang kapalpakan lagi nakasanib sa kanya dahil sa pangungulit ni Mayor Drigo. Hindi na siya nakagawa ng maayos at matiwasay kapag itong mayor na ito ang nasa tabi niya. Parang lagi na lang nakikipagkarera ang puso niya sa sobrang bilis. Nagkatitigan silang dalawa. Yung tingin na parang tumigil ang mundo nila. Kahit amoy pawis siya, hindi nito na-distract si Mayor. Luningning, ang dumi ng mukha mo. Bulong ni Drigo, sabay punas ng daliri nito sa pisngi niya na may bakas ng alikabok. Eksakto namang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Mang Isko na tatay ni Luningning. May bitbit na flashlight at itak. Hindi kasi siya makatulog, kaya naggamas-gamas lang muna siya sa labas ng tinitirhan nila dahil dumarami na ang damo. Nanlaki ang mata ni Mang Isko nang makitang nakayakap ang mayor sa anak niya habang halos magkadikit na ang mga ilong ng dalawa. Luningning, Mayor, anong kaguluhan to? Sigaw ni Mang Isko na halos mabitiwan ng flashlight. Mabilis na naghiwalay ang dalawa. Si Luningning sa sobrang taranta ay kinuhang unang bagay na nakita niya sa counter, ang isang pirasong itlog. Nay, tay, hindi po tamang iniisip niyo. Mabilis na wika ni Luningning habang winawagayway ang itlog. Bakit magkayakap kayo? At bakit ang lapit ng mukha ni Mayor sa'yo? Hinila siya ng kanyang ama. Nagkatinginan si Drigo at Luningning pero mabilis na gumana ang utak ni Drigo. Mang Isko, may ipis. Sunod-sunod na napalunok si Luningning. Sana lang gumana ang palusot na naisip ni Drigo dahil patay talaga siya sa kanyang mga magulang. Ipis? Takang tanong ni Mang Isko. Opo tay, isang dambuhalang ipis na lumilipad. Tumalon pa po sa balikat ko kaya sinaloko ni Mayor bago ko himatayin sa takot. Yung mukha po ni Mayor, tinitingnan lang po kung pumasok yung ipis sa loob ng tenga ko. Natawa si Luningning na puno ng kaba. Napakamot sa ulo si Mang Isko. Sa tenga? Ba't naman papasok ang ipis sa tenga? Baka dahil po amoy asukal yung shampoo ko kanina. Palusot pa ni Luningning na hiyang-hiya na. Kasi ang syunga din ang idinugtong niyang palusot. Pero pinanindigan na lang niya. Mayor, salamat po ha. Buti na lang nailigtas mo yung tenga ko sa ipis. Walang anuman Luningning. Yun naman ang trabaho ng isang mayor. Ang protektahan ng mga tenga ng kanyang nasasakupan. Seryosong sakay ni Drigo habang pinipigilan ng tawa. Pero siniko niya ito kasi mas lalo lang silang napapahamak. Ang syunga na nga niya pero masyunga pa pala si Drigo na magpalusot. Tiningnan sila ni Mang Isko ng matagal na mukhang hindi kumbinsido. Pero dahil mayor ang kaharap, tumango na lang ito. O sige, mag-ingat kayo sa ipis na yan. At ikaw Luningning, tapusin mo na nga yan at matulog na. Dahil baka mamaya pati daga, pumasok na rin sa tenga mo. Napangiwi sila ni Mayor Drigo sa sinabi ng kanyang ama. Nang makalabas si Mang Isko, sabay na napabuga ng hangin ng dalawa. Ipis sa tenga? Seryoso ka Luningning? Tumawa si Drigo. Ikaw nga tong nagsimula, ipis na lumilipad pa ang naisip mo. Inis na sabi ni Luningning habang namumula pa rin. Malis ka na nga rito Mayor Drigo, baka sa susunod ay yung itak na ni tatay ang pumasok sa tenga ko. Napailing na lang si Drigo habang lumalakad palayo. Pero bago siya tuluyang makalabas sa kusina ay lumingon siya. Luningning, kahit may pagiging syunga ka at amoy talong ka, ikaw pa rin ang pinakamagandang engot para sa akin. Good night. Nakalimutan na nga kaya ni Mayor ang nais nito na maging unan siya? Bigla lang pumasok sa kanyang isipan. Hindi na bale, baka si Isabel na ang nais nitong maging unan. Natigilan si Mayor at binalikan siya. Hintayin kita sa silid ko para may human unan na ako. Napasinok si Luningning. Ho! Nagbingi-bingihan siya pero rinig naman talaga niya ang sinabi ni Mayor. Pag nakatulog na ako, pwede mo na akong iwan. Itong torta, hindi mo na ba kakainin? Hindi na, may iba na akong cravings. Nakatitig ito sa kanya na parang may ipinapahiwatig. Tabi silang natulog ni Mayor pero wala naman itong ginawa sa kanya. Maingat pa nga ang paggalaw nito dahil baka magising siya. Pero hindi nito alam na hindi naman talaga siya makatulog. Sabi mo, kapag katabi ako nakakatulog ka ng mahimbing. Pero bakit hanggang ngayon mulat ka pa rin? Para ka pang kitikiti, Mayor Drigo.
Puna ni Luningning bago napaharap sa mayor. Gusto mo ba? View mo ang maganda kong peslak? Biro pa niya sabay tawa. Siguro nga, baka yan ang nais ko. Sige nga, dito ka lang humarap para mapagmasdan ko ang maganda mong muka. Puri nito na ikinatigil ng kanyang pagtawa. Oh, bakit ka natigilan? Sige lang, tumawa ka lang. Lalo kang gumaganda kapag nakangiti ka. Hala, grabing compliment naman to. Nakakaihi. Sambit ni Luningning sa isipan niya dahil hindi naman niya magawang sabihin kay Drigo. Let's sleep. Baka mapuyat ka pa, hindi ka makaalis agad sa silid ko. Wika pa nito bago siya niyakap. Niyakap? OMG! Ang kalooban at isipan ni Luningning ay nagwawala na. Ngunit ilang sandali pa, naging komportable rin naman siya. Hinayaan na lamang niya ang pwesto nila hanggang sa makatulog na ng mahimbing si Mayor. Lumipat si Luningning bandang 2:00 na sa kanilang bahay. Hindi naman siya nahuli. Maaga pa rin siyang gumising kahit napuyat ng slight dahil sa nawili niyang pagmasdan si Mayor Drigo. Habang mahimbing ang tulog nito na nakayakap sa kanya, para na din siyang may nobyo sa kanilang sitwasyon. Napatili si Luningning. Natigilan siya nang biglang may sumundot sa kanyang tagiliran. Hoy! Bakit napapatili ka dyan? So ano, tama ba ako? Ikaw lukarit ka, mukhang may kasintahan ka na. Napasimangot si Luningning. Di pa nga kami magjowa eh. Mali mo naman ay, wait ka lang dyan, bibigyan kita ng magandang lahi. Binatukan siya ng kanyang ina. Manahimik ka, hindi papayag ang tatay mo pag kung sino lamang ang maging jowa mo. Gusto niya masipag, may takot sa Diyos at walang bisyo. O sakto naman pala, Nay. Ang bisyo niya kasi, ang tortang talong, tapos ang makatabi ako sa kama. Inambahan siya nito ng tambo. Pingutin ko ang singit mo, sinasabi ko sa'yo. Oo nga pala, imbis na magkerengkeng-kerengkeng ka dyan, sumali ka sa pasayaw sa barangay. Nailista na kita. Ano po, Nay? Gulat na gulat, pambato ka namin bata pa lamang. Napakabibo mo noon ang magsayaw-sayaw nung bata ka pa. Sige na, ilang araw na lang ang natitira sa'yo para mag-practice. Gustong maiyak ni Luningning pero may premyo daw kaya pumayag na din siya. Sayang din naman kasi may talent din naman siya sa pagsayaw kahit paano. Dumating ang gabi ng barangay dance contest dahil sa pilit ng nanay niyang si Aling Rosa na ang pangarap talaga'y maging isang stage mother ay napilitan si Luningning na sumali. Ang suot niya, isang neon pink na jogging pants at t-shirt na may nakasulat na Luningning, the dancing queen. Inihanda ito ng kanyang ina. Nay, ayoko na talaga. Para akong tanga rito. Sa huling sandali ay nagreklamo pa si Luningning habang nasa backstage. Anong tanga? Ang ganda-ganda mo kaya. Sayaw lang yan, anak. Isipin mo lang nagpapagpag ka ng alikabok sa kortina ni Mayor. Pinalalakas ni Aling Rosa ang loob niya, sabay tulak sa kanya papunta sa gitna ng entablado. Paglabas ni Luningning, ang unang nakita niya sa judges table ay si Mayor Drigo. Nakapolo shirt ito na palagi naman itong favorite. Seryoso ang mukha nito at may hawak na ballpen. Pero nang makita siya nito, muntik nang maibuga ni Drigo ang iniinom nitong mineral water. Hindi kasi nito alam na ganito ang isusuot niya. Siya rin naman hindi niya in-expect ang style ng kanyang ina. Nagsimula ang tugtog, isang mabilis na remix ng Budots na hinaluan ng 80s disco. Syunga man siya sa paningin nila, deadma lang si Luningning kasi siya ang magniningning ngayong gabi. Ganito kakapal ang mukha niya na talaga namang minana niya sa kanyang ina. Dahil sa kaba, nakalimutan ni Luningning ang lahat ng steps na itinuro ng kanyang nanay. Ang kinalabasan, nagsimula siyang gumiling na parang bulating na buhusan ng asin. Ang mga braso niya ay parang humahampas na tuod, habang ang paa niya parang nakatapak ng tae, para siyang pilay sumayaw. Huminto siya saglit bago huminga ng malalim at muling nagpatuloy. Ano yan? Sayaw ba talaga yan? Rinig niyang bulong ng isang nanonood. Pero sa table ng mga judge ay may kakaiba ang reaksyon ni Mayor Drigo. Habang ang ibang judges ay nakangiwi, si Drigo ay tumayo at nagsimula itong pumalakpak ng malakas. Wow! Napaka-unique ng dance na yan! Sigaw ni Drigo na parang nanonood ng isang sikat na nagbabalerina. Tingnan niyo ang flow, ang emosyon. Yan ang tinatawag na organic movement. Mas lalong lumakas ang loob ni Luningning.
Akalain ba niyang si Mayor pang magsusuporta sa kanya? Kahit kasi ang ina niya at ama niya parang umurong at nawala ang ngiti nang makita siyang sumayaw. Mayor, parang kumikisay na bulati lang naman yung babae. Bulong ng katabi niyang judge. Tumingin si Drigo ng masama sa judge. Anong kumikisay? Hindi mo ba nakikita? Ipinapakita niyang swabe ng move sa kahit anong kanta o tunog na gamitin. Dama mo talaga ang emosyon eh. 10 points. Bigyan niyo siya ng 10 points. Ramdam ko nga ho yung emosyon sobra. Galit ho kasi yung naramdaman ko eh. Seryosong tumingin si Mayor Drigo kaya naman sumunod na lang ang kasamahan nito. Kahit si Luningning, nagulat nang ideklara siyang grand champion. Umakyat siya sa stage para kunin ang trophy at premyo habang si Drigo ay nasa harap mismo. Proud na parang boyfriend na nanalo ang jowa sa pageant. Seryoso ba si Mayor? Ito ang naitanong niya sa sarili kasi kahit siya parang hindi niya deserve na maging winner. Habang masaya ang lahat, hindi nakaligtas sa paningin ni Isabel ang kakaibang ningning sa mga mata ni Drigo para kay Luningning. Hindi na siya nakapaghintay. Bakit si Luningning pa? Bakit ito pa ang kinahuhumalingan niya? Nakakainis ito para sa kanya. Nakakababa ng pagkatao na sa isang katulong lang. Kinabukasan habang wala si Drigo sa mansyon, pinuntahan niya si Mang Isko at Aling Rosa upang kausapin. Listen to me, you people. Bungad ni Isabel, ang tono niya'y puno ng puot at inggit. Huwag ninyong isipin na magiging first lady ang anak niyong mukhang ewan sumayaw. Mayor Drigo is a great man. Si Drigo ay para lang sa mga tulad ko, hindi para sa mga amoy pawis na katulong. Huwag mo naman pong pagsalitaan ng ganyan ng anak ko, Miss Isabel. Pakiusap ni Aling Rosa. Bakit? Hindi ba totoo? Ginagawa lang kayong katuwaan ni Drigo. Pinapanalo niya si Luningning dahil naawa siya, hindi dahil may malalim na dahilan. It's a charity case. So please, utos na rin ito ng mga magulang ni Drigo. Layuan niyo ang pamilya nila bago ko kayo ipakulong sa pagnanakaw. At kahit wala kayong ninakaw, kaya ko yung gawa ng paraan kung kakalabanin niyo ko. Nang makaalis si Isabel, ay nadatna ni Mang Isko ang asawang si Rosa na umiiyak. Dumating si Luningning na masaya. Galing ito sa mansyon para maglinis at para sa daily routine nito. Tay, Nay, ang saya ko talaga na sobrang ganda ng trophy ko. Gusto ko na lang hong pagmasdan magdamag. Dinampot niya ang trophy at pinakita sa mga magulang. Itapon mo yan, Luningning. Sigaw ni Mang Isko. Kinuha niya ang trophy at inilapag ng malakas sa mesa. Tay, bakit po? Ano pong nangyari? Simula sa araw na to, hindi ka nalalapit sa mayor na yan. Hindi ka napapasok sa mansyon. Maghahanap tayo ng ibang trabaho sa kabilang bayan. Napakunot ang noo ni Luningning. Pero tay, wala naman kaming ginagawang masama ni Mayor. Bakit naman biglaan? Masyado kang nabulag na magugustuhan ka ng mayor na yon. Hindi nila tayo kauri. Nauunawaan mo ba? Masakit marinig na tawagin tayong basura sa harap ng ibang tao dahil lang sa ambisyon mo. Galit na sabi ni Mang Isko. Napatitig si Luningning sa kanyang ama. Ang kaninang saya niya dahil sa pagkapanalo, napalitan ng lungkot at takot. Alam naman niyang sa bawat tawa at asaran nila ni Drigo, may pader na nakaharang at ang pader na yon parang langit at lupa. Pero tatay, magugulat si Mayor na. Wala nang pero. Bukas na bukas, aalis tayo rito. Ayokong maliitin tayo dahil lang sa pagbibintang nila na ambisyosa ang pamilya natin. Masakit ang binitiwan ni Isabel na mga salita sa ina mo. At mas masakit yon para sa akin. Hindi mo kailangan magpaalam sa kanya dahil wala kang obligasyon sa kanya. Sumunod ka na lang dahil para ito sa ikabubuti mo. Naiwang nakatulala si Luningning. Sa labas, nakita niya ang sasakyan ni Drigo na papasok sa gate. Hindi alam ng mayor na buo na ang desisyon ng kanyang ama na umalis. Bakit ba kasi kung kailang maganda at maayos na, bakit may ganito pang eksena? Masama ba talaga ang ginagawa nila ni Mayor? Para kasi sa kanya, walang masama sa kung ano man ang nabubuo nilang magandang samahan ni Drigo. Walang alam si Mayor Drigo. Pagpasok na ni Mayor Drigo sa mansyon, napansin niya agad ang kakaibang katahimikan. Wala ang ingay ni Luningning at wala ring amoy nito sa buong mansyon. Imbis nga na si Luningning ay iba ang kanyang dinatnan. Nakita niya si Isabel na prenting nakaupo sa sala habang nagbabasa ng magazine, kaya naman kumunot ang noo niya. Bakit nandito na naman ba ang dalaga? Hindi naman ito ang nais niyang makita. Isabel, anong ginagawa mo rito?
At bakit parang wala si Luningning at Aling Rosa? Ayaw niya sa presensya ni Isabel dahil ang hinahanap-hanap niya ay ang dalagang si Luningning. Oh, damn. I just gave the reality check, Drigo. Pinaalis ko na sila. Hindi sila nararapat dito. Lalo na yung daughter nilang feeling Cinderella. Napaismik pa sa sagot si Isabel nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Drigo. Anong sinabi mo sa kanila? Nakuyom niya ang kanyang kamao. Pasalamat si Isabel dahil babae ito. Dahil kung hindi, ay baka bumagsak na ito sa kinatatayuan nito. The truth? Why? Totoo naman na basura sila sa paningin ng family mo. And you know what? Paalis na sila. Nag-iimpake na sila ngayon. Huwag mo na silang pigilan. Inilulugar ko lang sila. Masama ba yun? Paano mo nasabing ayaw sa kanila ng magulang ko? Dinuro niya si Isabel. Ikaw yon, Isabel. Ikaw ang inayawan nila because of your attitude. Plastic kang tao. At iniwan mo ko dahil akala mo, panira ako sa karir mo, di ba? Bumalik ka lang kasi naging mayor na ako. Umalis ka na sa buhay ko, kaya wala ka nang babalikan pa. At lalong wala kang karapatan na diktahan ako upang himasukan ang buhay ko. Malakas niyang sigaw sa dalaga. Ha? Grabe? Talagang ginaganito mo ko dahil lang sa hampas lupang babae na yon? Napakalayo niya sa akin. I'm better than her. At alam mo yan. Balik ni Isabel sa kanya. Lalo na sa kama. Dugtong pa nito. Pagak na natawa si Drigo. No, sa kama ka lang magaling. Napakadali mo kasing makuha, Isabel. At anong mas better? She's better than you. That's the truth na ayaw mong tanggapin. Napakalayo niya sa'yo. She's unique. At siya lang ang gusto ko. Habang ikaw, ibinubuka mo ang sarili mo sa mga lalaking alam mong mapapakinabangan mo. High class na bayaran ka. Pinaganda mo lang. Ang kapal ng mukha mo. Hindi na sumagot si Drigo kahit sobrang galit siya. Mabilis siyang lumabas ng mansyon at halos tumakbo papunta sa likod ng mansyon. Doon, nakita niya si Mang Isko na isinasakay na ang mga gamit nila gamit ang isang karag-karag na tricycle. Si Luningning naman ay nakaupo sa gilid. Mugto ang mga mata at yakap ang neon pink na t-shirt na ginamit niya sa sayawan kagabi. Mang Isko, anong ibig sabihin na to? Sandali lang ho. Pigil ni Drigo sa matanda. Kaya naman nagulat si Luningning at nabuhayan ng pag-asa. Tumigil si Mang Isko at siya'y tiningnan. Walang takot, puno ng hinanakit. Mayor, tapos na po ang serbisyo namin dito. Ayaw naming manatili sa lugar kung saan ang tingin sa amin ay dumi o basura. Inis na nakuyom ni Drigo ang kamao. Si Isabel ang nagsabi niyan. Hindi yan totoo, Mang Isko. Please, huwag sanang umabot sa ganito. Sinabi ho yan ng ex mo. At alam naming totoo yun, Mayor. Langit kayo, lupa kami. Kaya kahit anong gawin ni Luningning o namin, ay hindi namin maaabot ang pagitan ninyo sa amin. Kalmado si Mang Isko pero seryosong seryoso. Humarap si Drigo kay Luningning. Luningning, maniwala ka sa akin. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Tumingin si Luningning sa kanya. Pilit pinipigilan ng hikbi. Akala ba ninyo madali lang sa akin lahat? Ang hirap mamili kung ilalaban ko ba itong nararamdaman ko. O susundin na lang ang ama ko. Wala naman ho kasi tayong relasyon. Puro pasaring at kilig lang. Walang pinangahawakan kaya pakiramdam ko. Lugi ako kung isusugal ko ang nararamdaman ko. Masakit po, Mayor. Sobrang sakit na nasasaktan ng mga magulang ko. Pero sa ikatatahimik nila lalo na ni tatay, susunod na lang po ako. Hindi papayag si Drigo. Hindi kita hayaang umalis. Seryosong sabi ni Drigo. Humakbang siya palapit at humarang sa harap ng tricycle. Mang Isko, kung halis kayo kailangan muna ninyong dumaan sa ibabaw ko. Dahil ang anak nyo, hindi lang basta kung sino sa akin. Special siya at sigurado na ako sa nararamdaman ko. Ano po ba ang anak ko sa inyo, Mayor? Hamon ni Mang Isko. Lumingon si Drigo sa gawin ni Isabel na nakadungaw talaga't ayaw pang umalis. At pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Luningning. Siya ang nag-iisang babaeng nakapagpatulog sa akin ng mahimbing. Kahit pa tumutulo ang laway niya sa bedsheet ko. Siya ang naging sekretarya ko na walang alam gawin kundi asarin ako. At siya lang ang pinakamagandang bulati sa dance floor na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Natawa si Drigo kasi para siyang hibang. Lastly, siyang magiging asawa ko, Mang Isko. Mahal ko si Luningning. Mahal na mahal ko ho siya. Napaawang ang bibig ni Luningning. Si Mang Isko naman napakamot sa ulo. Hindi alam kung magagalit o matatawa sa hirit ng mayor. Mayor, seryoso po ba yan?
O baka pang utulang na mga script mo yan kapag kumpanya? Tanong ni Mang Isko na medyo lumambot na ang boses. Seryoso po ako, Mang Isko. Napangiti si Luningning. Mayor naman, bebe mayor ko. Hindi ka aalis na lang basta, Luningning. Utos ito mula sa bebe mayor mo. Pilyong sagot ni Drigo bago hinarap si Mang Isko ng may respeto. Mang Isko, hayaan niyo po akong patunayan ang pagmamahal ko. Bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon, pakiusap. Nakahinga ng maluwag si Mang Isko. Ibinaba na nito ang mga gamit at tiningnan ng anak na namumula na naman ng pisngi. Sige na, Mayor. Pero kapag nalaman kong pinapaiyak mo yan, itong tandaan mo, kahit mayor ka, iitakin kita. Tuwang-tuwa si Drigo na hinarap si Luningning at nagdrama. Bakit mo ko iiwan? Akala ko ba ako lang ang baby mayor mo? Pasensya na. Pasensya? Pasensya na lang? Ayoko ng pasensya lang, Luningning. Ikis mo ko. Utos ito ng mayor ng bayan na to. Napailing ang mga magulang ni Luningning na nakamasid pala. Parang mga syunga. Narinig pa nilang wika ng ina ni Luningning. Bawiin mo kaya ang pagpayag mo. Ang sakit nila sa mata. Natawa sila. Si Luningning naman, ininggit pa lalo ang ina dahil yumakap siya kay Mayor Drigo at nagpabebe. Ngayon ay legal na niyang magagawa kahit mag-inarte siya kay Drigo sa harapan ng kanyang mga magulang. Wala na ring magagawa ang tatay niya kundi tanggapin na lang sila talaga ni Mayor ang itinadhana para sa isa't isa. Mula lang sa kalokohan niyang pagtulog sa silid nito hanggang sa maging magkasintahan na talaga sila. Grabe, hindi pa rin makapaniwala si Luningning na nangyayari ito. Para kasing ang hirap-hirap mahalin ni Mayor. Pero nang makilala niya ito ay pabebe rin naman pala ang kunwaring tigasin. Si Isabel, hindi na sila nito mapagsasalitaan pa. Wala na itong karapatan dahil ang karapatan ay nasa kanya. Wala na silang ligaw-ligawan ni Mayor dahil nagawa na nila iyon sa pagtataguan nila ng feelings. At isa pa, hindi naman na sila bumabata para magpakipot. Si Mayor ay lagpas na sa kalendaryo habang siya'y 29. Hindi naman sobrang layo ng agwat nila sa edad, sa estado lang talaga ng buhay. Ngunit dahil kay Mayor Drigo, hindi niya maramdaman ang kanilang agwat. Ito ang bumaba mismo, mapantayan lamang siya na sobra talagang ikinakakilig niya. Nakita nila si Isabel na papalapit sa kanila. Nak, pag di ako makapagpigil ay pasensyahan kami niyan. Bulong ng ina niya na inihahanda ang sarili sa away na balak na naman yatang simula ni Isabel. Napabuntong hininga siya bago hinawakan ng kamay ni Drigo dahil mangunguna na sana ito. Nais niyang hayaan si Isabel tapos tsaka na lang siya re-rest-back. Nais niyang makita kung hanggang saan naabot ang kadesperedahan nito na mukhang kahit na nag-aminan na sila ni Drigo, wala pa rin itong balak bumitaw. Napaismik ito bago siya hinarap na may galit na ekspresyon. Grabe, hindi mo talaga nilubayan si Drigo? Eksena na naman ni Isabel. Natawa si Luningning at saka ito hinarap. Bebe mayor ko na siya kaya mainggit ka, Miss Isabel. Sa'yo? No, never. Sobra na to eh. Sandali anak at ako nasasampal. Ito na yon, di ba? Sa teleserye may ganitong eksena eh. Sandali ako na anak, balato mo na sa akin to. Gigilang ina ni Luningning, pero nauna si Luningning. You're nothing but a second rate. Natigilan siya. Hindi na lang pala, diretso sampal na lang sa akin. Sinampal niya si Isabel. Sili lang ang panapat para sa kakatihan niyan. Nay, kumuha ka nga ng sili. Malakas na sigaw niya pero tumakbo na si Isabel dahil sa takot nito na baka kanyang tutuhanin. Matapos maibalik ang mga gamit ni Luningning, ay muling bumalik si Mayor Drigo sa mansyon upang makapagpahinga. Susunod na rin naman si Luningning, may inaayos lamang. Nadatnan niya si Isabel na prenting nagkakape. Tila kampante pa rin at talagang walang balak na umalis. Umaasa na magtatagumpay pa rin ito kahit sobrang linaw na ng mga sinabi niya kanina. Wala na itong babalikan pa dahil sila na ni Luningning ang nagmamahalan ng totoo ni walang halong pag-aalinlangan. Paalis na dapat sila, hindi na ba talaga matutuloy? Tanong ni Isabel nang hindi tumitingin sa kanya. Ikaw ang aalis, Isabel. Malamig na sagot ni Drigo habang nakakuyom ang kamao. Nabitiwan ni Isabel ang kutsara na ipinangahalo sa tasa. What? Drigo? Para sa'yo ang ginagawa ko. Para hindi ka mapagtawanan ng mga kasama mo sa politika. Mapagtawanan? Grabe nga talagang mangmaliit ang babaeng to. Ito ang nasa isip ni Drigo.
Humarap si Drigo kay Isabel at ang mata niya puno ng determinasyon bago nagwika. Ang tanging ikahihiya ko ay kung hahayaan kong saktan mo ang mga taong mahalaga sa akin at minamahal ko. Isabel, matagal na tayong tapos. Hindi kita kailangan para maging matagumpay na mayor. At mas lalong hindi ko kailangan ng isang babaeng mapangmata sa kapwa. Sa ugali mong yan, wala na talagang lalaki ang magtsatsaga sa'yo. So ano to? You're choosing that girl over me? Ang emosyon nito at nanginginig na boses ni Isabel dahil sa sobrang galit. Hindi ko siya pinipili dahil lang sa choice ko siya. Pinipili ko siya dahil mahal na mahal ko si Luningning. Ngayon, lumabas ka na sa mansyon ko bago ko patawagin ng guard para i-escort ka palabas. At kung magmamatigas ito, ipapakaladkad niya ito ng walang pagdadalawang isip. Walang nagawa si Isabel kundi kunin ang bag at padabog na lumabas. Habang si Luningning nakasilip sa gilid ng pinto na hindi makapaniwala na ang lalaki palang pinakahihintay niya para sa mga ganitong eksena ay ang mayor nila. Pak na pak, parang telenovela lang. Siya ang pinili at itsapuera na ang kontrabida. Lumipas ang ilang linggo na napakabilis lang. Akala ni Luningning tapos na ang kaba niya. Pero mas malala pala dahil parating na ang mga magulang ni Drigo. Ilang oras na lang, sinadya talagang umuwi ng mga ito dahil sa mga nabalitaan. Sana lang talaga mali ang iniisip niya dahil ayaw naman niyang magkagulo sila. Dumating ang mga magulang ni Drigo, sina Don Teo at Don Yamel at kasama ang dalawang kapatid ni Drigo na sina Drake at Diane. Nay, baka pwedeng magtago muna ako sa ilalim ng lababo. Bulong ni Luningning habang hinihintay ang pagbaba ng pamilya Sandoval mula sa mamahaling sasakyan ng mga ito. Sobrang nakakapangliit naman talaga. What if mag-offer sa akin? Ito ang tumatakbo sa isipan ni Luningning. Anak, ayusin mo ang tayo mo. Para kang kinakabahan na ewan dyan. Mabait naman sila ayon sa ama mo mismo. Saway at paliwanag ni Aling Rosa na kahit ito mismo nanginginig ang kamay. Mag-ina nga sila dahil parehas silang nerbyosa. Nang magkaharap-harap ang lahat sa dining area, ay sandaling nabalot ng katahimikan ng paligid. Tiningnan ni Doña Mel si Luningning na wala namang panghuhusga. Maaliwalas at mahinahon naman ang boses nito. Ikaw ang batang laging kinukwento sa amin ni Drigo sa telepono? Tanong ng matanda. Opo, ako nga po ma'am. Ako po si Luningning, ang nag-aalaga po sa anak ninyo. Nauutal na sagot ni Luningning. Biglang tumawa si Drake, ang nakababatang kapatid ni Drigo. Kuya, totoo nga. Sabi mo sa amin mukha siyang anghel na laging nakasimangot. Pero bakit ang ganda-ganda lang naman niya? Drake, shut up. Saway ni Drigo, sabay hawak sa kamay ni Luningning sa ilalim ng lamesa. Ma'am, Dad, gusto ko pong formal na ipakilala si Luningning. Siya ang babaeng gusto kong pakasalan. Sandaling tumahimik, pagkatapos ngumiti si Doña Mel at lumapit kay Luningning. Salamat, iha. Sabi ni Drigo ikaw lang daw ang makakapagpaamo sa kanya. At balita ko, kampiyon ka raw sa sayaw ng barangay. Nasamid si Luningning dahil sa tanong nito. Agad namang natawa ang kanyang ama't ina. Habang si Drigo, binigyan agad siya ng tissue. Yes, dahil sa galing niyang sumayaw kaya siya nanalo. Ito na ang sumagot para sa kanya, pero nakakahiya naman kaya sumagot na rin siya. Napakamot si Luningning sa ulo. Opo, pero parang bulati lang po akong sumayaw, sabi ni Mayor at ng mga tao. Nagtawanan ng lahat at nagsimula ang maayos na ugnayan ng dalawang pamilya. Walang matapobreng eksena dahil sapat ng pagmamahal ni Drigo para tanggapin ang lahat ng babaeng nagpabago sa kanya. Hindi nagtagal, naganap ang formal na pamamanhikan. Sa maliit na tahanan nila Mang Isko ay sama-sama ang mga Sandoval at ang pamilya ni Luningning. Hindi na umalis pa ang magulang ni Drigo dahil nga ito naman ang purpose ng pag-uwi. Ang planong pamamanhikan na kay Luningning. Si Luningning bilang tanggap na rin naman sila ay wala na ring alinlangang bumuo ng pamilya kasama ang lalaking minamahal niya. Mang Isko, Rosa, narito kami para hingi ng kamay ng inyong anak para kay Drigo. Formal na sabi ni Don Teo. Si Mang Isko, nakabarong na medyo masikip ay tumingin kay Drigo. Naiiling si Luningning kasi naman sobrang makaluma ng kanyang ama at talagang ang formal para sa ama niya ay magbarong. Ngunit wala silang magagawa dahil ito ang nais na maging style ng kanyang ama kaya sinuportahan na lang nila ng mag-ina. Maging si Drigo ay nakabarong din. Mayor, basta ang usapan natin,
Pag naging asawa mo na ang anak ko'y huwag mong kalimutang pakainin palagi. Dahil ako na ama niyan, hindi ko ginugutom yan. Nag-iisa naming anak yan. Pakamahalin mo siya't sana huwag mong pabayaan. Kahit pa mas masungit pa yan sa'yo. Pagpasensyahan mo sana ang ugali niya. At kung may problema'y lumapit kayo sa amin. Wala akong maitutulong finansyal dahil sa estado namin. Pero magagabayan namin kayo. Pangako po, gagawin ko lahat yan. Sagot ni Drigo habang nakatingin kay Luningning na naluluha na pala. Ang plano sa kasal ay naging mabilis pero bongga. Gusto ni Luningning na isang garden wedding sa mismong bakuran ng mansyon para lahat ng taga-barangay ay makasama. Si Luningning naman talaga'y napakasaya. Parang fairy tale ang kanyang buhay pero hindi maihahalin tulad kay Cinderella dahil wala naman siyang stepsister. Ito ay tadhana talaga niya kaya naman labis ang kanyang pagpapasalamat. Para akong longganisang binalot sa telang puti. Reklamo ni Luningning habang suot ang gown. Tiis lang asawa ko. Isang araw lang yan tapos habang buhay na tayong magkasama. Sagot ni Drigo, sabay yakap sa kanya mula sa likod. Hindi kasi makatiis si Drigo na hindi siya makita, kaya pumuslit ito saglit sa room niya. Bawal daw ito para sa iba, pero kasi wala naman silang pinaniniwalaang kasabihan. Wala silang pinapapasok na bad vibes sa kanilang buhay at mangyayari ang dapat mangyari dahil hindi naman silang nakakaalam kung ano ba ang mga pagsubok na haharapin nila. Dumating ang oras ng kasal. Ang buong bayan ay nakiisa. Si Luningning naglalakad ng madahan habang lumuluha. Hindi na siya mukhang dugyot, may pawis, naka-uniforme pang maid o maging ang tawag sa kanya na bulating inasinan, kundi isang napakaganda ngunit simpleng babae. Agaw pansin ang ganda niyang hindi nakakasawa. Nakarating naman siya kay Drigo. Hinatid siya ng kanyang mga magulang at habang nagpapalitan sila ng sumpaan, hindi mapigilang maluha ni Drigo. Luningning, pangako ko ikaw lang ang asawa ko. Bebe ko at kahit maging presidente pa ako, ikaw pa rin ang boss ko. At ako naman Drigo, pangako ko, hinding-hindi kita pagsasawaang asarin. Ipagtimpla ng kaping may asin kapag pasaway ka. At mahalin hanggang sa huling pagsayaw ko bilang bulate. Natawa ang lahat. Biro lang, eto na talaga seryoso na. Mahal na mahal kita. Pinapangako ko na, uunawain ko ang trabaho mo at susuportahan ka sa lahat ng bagay. Wag lang sa pambababae dahil ako mismong puputol sa tropa mong si Junjun. Nagpalakpakan ng lahat na may tawanan at ang huli ay isang halik. Ito ang simula ng kanilang masayang pagsasama na may away pa rin naman na pagdaraanan. Sa wakas asawa ko, tayo na lang dalawa. Bulong ni Drigo habang papasok sila sa kwarto. Si Luningning naman manghang-mangha sa ganda ng kwarto. Grabe Drigo, ang lambot ng kama. Parang mas masarap dito matulog kaysa doon sa mansyon. Agad na tumalon si Luningning sa kama at nagpagulong-gulong. Dahil sa sobrang excitement, nahulog siya sa kama sa matigas na sahig. Wait Luningning, mag-iingat ka. Sigaw ni Drigo. Pero huli na, sa sobrang likot ni Luningning, nagdiretso siya sa lapag. Ayan, sabi ko na nga sa'yo mag-ingat ka eh. Natawa si Drigo habang hinahawi ang buhok na nakaharang sa mukha ni Luningning. Ang sakit, pati yata sa honeymoon, kailangang maging action star ako eh. At least, safe ka na sa braso ko. Wika ni Drigo sabay halik sa labi ni Luningning. I love you my bebe mayor. Bulong ni Luningning. I love you more my wife. Mabilis na tugon ni Drigo sa kanya bago siya inhiga sa kama at magsisimula na ang pagbuo nila ng kanilang pinapangarap na pamilya.